Mahimbing na natutulog ang lahat ng lalaking sundalo sa kanyang paligid, at tahimik siyang humiga kasama nila. Upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan, palagi siyang huling natutulog at unang gumigising. Pinaka nakakapanibago para sa kanya ay tuwing matapos ang paliligo, may mga sundalong naglalakad ng walang pangitaas at kung minsan ay wala pang pantalon. Upang maiwasan ang ganoong sitwasyon, palagi siyang nagboboluntaryo para sa pagbabantay sa oras ng paliligo. Ngunit dahil hindi siya makaligo, nagsimulang magkaroon ng amoy ang kanyang katawan, kaya't nagsimulang maghinala ang ibang sundalo. Isang gabi, matapos makatulog ang lahat, tahimik siyang pumunta sa ilog. Habang hinuhubad niya ang kanyang mga damit at pumapasok sa tubig, dumating ang isang bagong sundalo sa kanyang likuran. Mabilis niyang tinakpan ang sarili. Sa kabutihang palad, walang nakakita at siya ay ligtas. Kinabukasan, sa oras ng pagsasanay, ang gawain ay magdala ng isang timba ng tubig paakyat sa bundok. Mabigat ang daan at napakahirap akyatin. May ilan na napaiyak sa sobrang pagod. Ang iba ay palihim na nagbawas ng tubig upang gamuan, ngunit simulan ay nagpatuloy mag-isa hanggang sa dulo. Unti-unti, nagsimula siyang maging malapit sa iba. Sa oras ng pagsasanay sa pag-atake, mabilis siyang nakakaiwas sa bawat hampas. Mula noon, siya na ang nangunguna sa lahat. Mag-isa niyang naiangat ang mga timba ng tubig hanggang sa tuktok, habang ang iba ay nanunood lamang. Nang marating niya ang rurok, natanong niya ang malawak na tanawin at nangakong darating ang araw na kikilalanin ng buong mundo na kaya ring gawin ng mga babae ang lahat. Makalipas ang ilang araw, muling umatake ang hukbo ng Ruran. Ipinadala ang unit ni Mulan sa harapan. Gabi bago ang laban, nagtungo siya sa general upang ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit hindi niya nasabi ang nais, at kinabukasan, nang ibinigay ang utos ng pagsalakay, sabay-sabay silang pamana ng mga palaso. Nabuwag ang hanay ng kalaban. Habang nagtatakbuhan ng mga kaaway, ipinadala si Mulan kasama ng pangkat ng mga kabalyero upang habulin sila. Ngunit iyon ay isang patibong. Biglaang bumalik ang mga kalaban at inatake sila. Maraming sugatan at ang ilan ay tumakbo dala ng takot. Ngunit nanindigan si Mulan at patuloy na lumaban hanggang makarating sa isang liblib na lambak. Biglang umatake ang isang lawin at nahulog siya mula sa kanyang kabayo. Ang ibon ay biglang nagbagong anyo at naging isang babae. Mabilis na hinugot ni Mulan ang kanyang espada at umatake, ngunit napakalakas ng mangkukulam. Sa galit nito, tumilapon ang isang matalim na talam na tumusok sa kanyang dibdib. Hinugot ni Mulan ang talam, inalis ang kanyang benda at nagpatuloy pa rin. Sa sandaling yon, lumipad ang isang phoenix sa ibabaw niya. Dinampot niya ang espada mula sa lupa, inalis ang kanyang baluti, hinayaang malayang umagos ang kanyang buhok, at sumakay sa kabayo papasok sa digmaan. Pinukul siya ng mga kaaway ng kanilang mga sandata, ngunit iniwasan niya ang mga ito sa gitna ng ere at ibinalik pabalik. Bawat hampas ng kanyang espada ay nagpapabagsak ng kalaban, wala nang makapipigil sa kanya. Hanggang sa inilabas ng kalaban ang kanilang mga kanyan at nagsimulang magpaulan ng apoy. Nang makita niyang isa-isang nalalagasan ng buhay ang kanyang mga kasamahan, mabilis siyang pumwesto sa likod ng kaaway at pamana ng palaso. Ipinatong niya ang isang helmet sa ibabaw ng bato upang magmukhang may nakatago roon. Nataranta ang mga kalaban at doon nila itinuon ang putok ng kanyan. Dumaplis ang mga bala sa niyebeng bundok, at isang napakalaking pagguho ng niyebe ang bumagsak. Nakaligtas si Mulan, ngunit ang buong hukbo ng kalaban ay nabalot at nalibing sa ilalim ng yelo.